Yeah, we're closer to 2026. Ever since naman po wala nakakaalam ng bukas. We don't know what will happen. Mas ngayon mga bagay na mangyayari later, hindi natin alam. But all we know is everything is in the hands of the Lord Jesus Christ. And knowing that, if that is your confidence within you, congratulations dahil sa totoo lang, yun lang naman talagang dapat natin na malaman kung paano umusad sa buhay. Umuusad tayo na may buong pagtitiwala sa Panginoon. Because we cannot do anything in our might. We cannot do anything in our own strength. Without the love of Jesus, His grace, and His strength living within us, without all of it, it's too impossible for us to do something. Minsan nagugulat na lang tayo, may mga nangyayaring ang gaganda sa mga buhay natin. But not everything ganun kaganda. Pero because we know we are under grace, we believe dun sa ginawa niya sa krus na sapat na para mapagpala tayo. Nandun po ang susi dahil mabuti siya. So hindi natin katatakutan ng 2026 o marami nagsasabi 2026 will be the worst year. Sabi nila, it could be kasi yung 2025 talagang ang daming ang sasamang nangyari. At isa pang namimiss natin na pag-usapan dito kung gaano pine-persecute ang mga Kristiyano. At itong 2025 nagpakita ang mundo ng hatred sa mga Kristiyano. Ito po ang panahon na kung saan ang Panginoon ay hindi na po pinapansin, walang interest ang mga tao, nagpapakita ng kawalang interest ang mga tao kay Lord. Nakakalungkot, no? Yung mga mali, nagmimistulang tama na sa mundo dahil meron silang plini-please na mga personality na may mga maling mindset din. Kaya para ma-please nila ang mga taong yon, magpapakamali na rin sila. Pero wag ka. Naalala niyo si Herodes? Kinuha niya ang parangal na para sana sa Panginoon. In-strike siya, namatay siya. Kasi ang konteksto po nito, para ma-please si Herodes, sinabi ng mga tao sa kanya na gusto siyang i-please, wow, yan ay tinig hindi ng tao, kung hindi tinig ng Diyos, sabi kay Herodes. Yun. Sabi naman ni Herodes, siya nga. Kanya. Hinampas siya ng anghel ng kamatayan at namatay siya. Lumabas ang, pasintabi sa mga kumakain, pero lumabas ang uod, mga magot sa kanyang katawan, ilong, mata, kadiri. Kung hindi mo ibibigay sa Diyos ang papuri, puro disaster ang mangyayari sa buhay mo. Lahat ng papuri sa Panginoon lang po. Wala tayong pwedeng sabihin na ito para sa akin. Ito dahil magaling ako. No. Lahat po ng papuri para sa Panginoong Jesucristo lang. Nangyayari sa buhay mo yan kasi nandiyan ang Panginoon. Tandaan nyo, i-remind ko po kayo, kung worse ang 2025, mas worse ang 2026 sa pag-aasal ng tao, pag-uugali ng tao, kawalan ng interest ng tao sa Diyos. Makikita niyo po yan nitong 2026. May nagtanong sa akin, hindi ka ba nanghihinayang at hindi pa nagra-rapture? Minsan nalulungkot nga ako, ba't nga ba hindi pa, Lord, ako? Pero mabait ang Panginoon, gusto niya maligtas pa yung iba eh. So, titiisin natin talaga yung mga unbeliever sa tabi natin kasi ganyan talaga eh. Nandiyan yung nagbabahagi ka, pinagtatawanan ka, hindi nila alam yung binabahagi mo, gospel of grace. Yun ang tanging paraan para maligtas sila. Pagtatawanan pa. That's sad. Magiging worse ba ang 2026? Yes. Grabe yung escalation ng pagitan ng mga taon. So, iwan lang natin sa kamay ng Lord lahat. Ano po? Anyway, siya po nagbabate.
wala po nakababatid, kundi siya lang po. So, iwan na lang po natin sa kanya lahat. Kung bahala sa atin. Bye-bye.